Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Ayan mga kababayan, mga kabunyog. Anong masasabi nyo dito sa drama-dramahan ni Polong Duterte na anak ni Mang Kanor, no? Aba, nagdadrama po itong si Polong, no? Polong, ano ang mga dinadrama ni Polong? Abay, yung kanya daw airpat na Tatay Digong niya, sabi daw niya public servant should not be onioned. Onion skin and should not make use of this right as a tool to silence critics. Biglang yung tatay niya daw ay kritiko. Hindi daw dapat nagbabalat sibuyas ang mga binabatikos. Sabi ni Polong Duterte na anak ni Mang Kanor. Aba, saan mo namang pinupulot ang kadramahan at kapal ng mukha mo, Polong, ha? Ito po ay nag-ugat dito sa demanda o pag-file po ng criminal complaint ni Representative Franz Castro sa kanyang Tatay Digong na si Mang Kanor Duterte. Tungkol po sa ginawa ni Duterte na pagbabanta sa buhay ni Franz Castro. O ano pang sabi ni Polong na nagdadrama-drama ngayon? Sabi niya po the former president has received much harsher and humiliating criticism in the past but never filed a case against anyone. Sabi niya, no? O hindi daw nag-file si Duterte ng kaso. Ang kapal naman ng mukha mo. Presidente na ang tatay mo, magpapile pa ng kaso. At ang totoo, sinungaling ka, Polong. Bakit anong ginawa niyo kay Senator Laila de Lima? Hindi ba pinaila ng kaso ng gobyerno ng tatay mo? Ng tatay mong inutil na mapaghiganti? Tatay mong inutil na mamamatay tao na mapaghiganti ay nag-imbento kayo ng mga kwentong barbero, inventong kwento, kwentong kutsero para ipakulong at idiin si dating Senadora Laila de Lima na ngayon ay 7 taon nang nakakulong. Yan ay kritiko ng tatay mo. Pinakulong ng tatay mo yan, Polong. Anong sinasabi mong hindi nagfile ang kaso? Gamit ang gobyerno, gamit ang buong puwersa ng administrasyon ng tatay mong inutil na killer, ay pinakulong nyo nga yung mga kritiko Anong ginawa nyo kay Maria Ressa? Sinampahan nyo ng katakot-takot na kaso. Hinaras nyo yung kanyang, yung Rappler. O yung ABS-CBN, sa galit ng tatay mo sa mga Lopez, pinasarado niya. Ano sinasabi mo ngayon na hindi balat sibuyas? Ang number 1 balat sibuyas na mapaghiganti ay si Kanor na tatay mo, Polong Duterte. Nakakalimutan mo na ba? Kaya sabi niya, the former president has received much harsher and humiliating criticism in the past but never filed a case against anyone. Sinungaling ka? Nakakulong nga si Senator Laila at hinaras nyo nga ang Rappler sila Maria Ressa. Ito pa sabi pa ni Polong, ni Polong na anak ni Kanor, sabi niya, as public servants, we are all under scrutiny by the Filipino people. Tigilan na lang natin ang kadramahan at pagpapamedya. Sino bang nagdadrama? Sino bang madalas magdrama? Di ba kayo? Yung ginawang pagbabanta ng tatay mong buang, pagpatay ng tao, pagpatay ng tao, na sinabi niya papatayin niya si Franz Castro, pagbabanta yun yung sinabi niya, ginamit niya ang Intel Fund na sa mga nangyaring patayan dyan sa Davao City. Inamin din ng tatay mong buang yan. Anong sinasabi mo ngayon? Ang sabi dito, as public servants, we are all under scrutiny to the Filipino people. Exactly. Talagang under or talagang nasa ilalim kayo ng pagsusuri ng taong bayan. Sabihin mo yan sa kapatid mong Inday Takaw. Nangiting aso, iniimbestigahan sa Kongreso, tinatanong, nag-walk out, pinatayan ng mic si Franz Castro at ayaw magpaliwanag kung saan napunta at saan ginastos ang 125 million confidential fund ginastos sa loob ng 11 days. Sabihin mo sa kapatid mong masiba sa kwarta. Yan. Kung siya sabi mong totoo yan, lahat ng opisyal ng gobyerno under ng public scrutiny. Pero kayo nga yung mapaghiganti.
Kayo yung mapaghiganti, yung tatay mong Judas, yung tatay mong Sanggano. Pag kinikriticize, anong sinasabi sa mga pare? Bugbugin, saksakin, binabastos yung mga obispo, binabastos yung madre, si Laila de Lima, pinakulong. Ha? Sinampahan ng katakot-takot na kaso yung Rappler, tsaka yung si Maria Ressa. Kahit ambasador po. Hindi tumitigil ang tatay mong buang sa sa kanyang napakaduming bibig at mga pagbabanta. At kung may balat sibuyas dito, tatay mo yun, kayo yun. Ang lagay ba naman si Franz Castro na yung binantaan, napapatayin ng tatay mo. Siya pa ba ang kayo pa ba ang may ganang magdrama? Kayo ang nagdadrama, Polong Duterte. Sana isipin mo. Mukhang nakakalimutan mo. Siga-siga kayo, palibasa itong mga Duterte, hindi po sila sanay nang sila ay binabatikos sa Davao. Akala nila sila'y hari-harian sa bayang Pilipinas. Di ba? Ngayon, binuking kayo ni Franz Castro ng Makabayan Black. Anong ginawa ng kapatid mong Inday Takaw? Walk out. Di ba? Imbis magpaliwanag sa Intel fund, sa confidential fund niya na nabuking, ayaw magpaliwanag. At kung ano-anong sinasabing komunista, rebelde, puro kayo ganun yung tatay mo naman na nagbanta ng pagpatay ng tao, alangan naman, di ba kayo pa ba ang kinawawa? Alangan naman yung biktima pa, yung parang magiging may kasalanan dito. Kung pinailan kayo ng kaso, yung tatay mo, kung nag-file si Franz Castro ng criminal complaint sa Quezon City Prosecutor's Office, kasalanan niya ng tatay mong buang. Dahil ang tatay mong buang ang nagbabanta ng buhay ng tao. Di kung di buang yung tatay mo, di hindi sana nakasuhan yan. Kaya sinong nagdadrama ngayon? Polong Duterte. Kayo ang madrama. Kayo ang maraming eksena. Ipaliwanag nyo na lang yung mga kwarta ng bayan kung saan napunta. Yung confidential fund ng kapatid mo sa Davao. Nabuking 460 million taon-taon kahit may pandemic. Kahit may COVID, mayroon siyang 460 million confidential fund. Nabuking yan. Taon-taon po yan. Kaya sabihin mo na ditong public servant should not be onion skin. Tama, huwag kayong magbalat sibuyas at kayo yun. Dahil kayo ay mahilig gumanti sa inyo mga kritiko at bumabati ko sa inyo. Yan lang po ang ating comment dito sa drama-dramahan, paawa effect, pakawawa effect, pa-victim effect ni Polong Duterte na anak ni Mang Kanor na ngayon nga ay nahaharap sa investigasyon ng International Criminal Court. At ngayon nga ay pinailan ng kaso ni Franz Castro, criminal complaint, diyan sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa pagbabanta sa buhay ni Franz Castro. Yan lamang po ang ating reaksyon. Muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page at sa Bunyog Pagkakaisa YouTube channel. Mga kabunyog, mga kababayan, wag natin tigilan ang mga hudas, ang mga tambaloslos, ang mga mamamatay tao at ang mga magnanakaw na bulok sa ating lipunan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, tuloy ang laban.